mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat, galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimbo, kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss niyo ba ang aking beauty? Masyado akong busy ngayon at saka tahimik naman ang mundo ng pageantry. So, tahimik lang tayo ngayon, no? Pero pagdating ng February, kasi mag-i-start ang Miss Universe of Philippines, ayan, no? Pupuyatin ko kayo ng bonggang-bongga, di ba? Anyway, ngayon, hindi ako nagpunta ng work kasi birthday ng anak ko sa 29, pero sinelebrate namin yung birthday party niya today. So, ayun, sobrang busy, ang daming mahaganapan, ang daming preparations, di ba? Parang nagpe-prepare ka sa, sa beauty contest, parang gano'n, di ba? Siyempre, magbabalot ka ng mga regalo para sa mga bata, tapos i-organize mo yung, anong tawag dito, yung place kung saan gaganapin yung birthday, tapos o-order ka pa ng cake, ganyan-ganyan. Grabing matrabaho talaga, sobrang matrabaho. At alam niya ng mga mothers, ng mga parents, no? Alam niyo kung gaano kahirap katrabaho mag-asikaso ng birthday para sa ating mga anak, di ba? So, ganun na nangyari sa amin nung few weeks ago pa until today, ganyan, no? Pero masaya naman, kaya nga lang, syempre, medyo magastos. Lalo na grabe yung pag umorder ka ng cake, no, ng bata, grabe. Pag birthday party, ang liit-liit lang ng cake, mga buweks. Pero biruin nyo ang cake, Diyos ko, Lord! Sobrang mahal. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung magkano. Pero may idea na kayo kung magkano siya, di ba? Grabe, sobrang mahal na mga cake sa mga bata. But anyway, nag-enjoy naman ang mga bata at ang daming mga gifts na na-receive ng aking Junakis, ng aming Junakis, no? Kaya naman talagang sobrang happy si Gabriel ngayong araw na ito, di ba? But anyway, mga buweks, ito na mag-start na tayo. Huwag na tayo magpusyumbig po, di ba? Nakakaloka ito mga buweks, no? Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula, pero ito na. Umpisahan na lang natin kay dito kay Vina Praviner. Jimbo, nakakaloka. Mukhang siguradong-sigurado na nga itong si Vina sa kanyang pagsali ulit sa Miss Universe Thailand ngayong taon. At nagbalik na nga ito sa bansang Thailand. Ayan, kung saan siya nakatira, diba? At talaga naman ang mga chay-chay, gustong-gusto talaga nilang bumalik si Vina para sa Miss Universe Thailand. Kasi hindi naman maikakaila na si Vina Praviner ay talaga namang napakaraming supporters sa Thailand, no, ng mga chay-chay. Hindi lang sa Thailand, kahit nga buong mundo eh. Kahit mga Pinoy, gustong-gusto si Vina. Baka lumipad yung aking artificial grass, no? Ayun, gustong-gusto siya ng buong mundo, di ba? Nung panahon nga nung lumaban siya noong 2023 sa laban nila ni Antonia Persilde, talaga namang bet na bet ang bonggang-bongga itong si Vina Praviner, di ba? Akala nga natin siya na yung mananalo, pero syempre, pinaburan ng organization itong si Antonia Persilde. Marami rin namang fans si Antonia Persilde, pero kung ihahalin tulad mo siya kay Vina, mas marami pa rin talaga si Vina na fans, no, or pageant fans, no? Hindi rin natin masisi yung Miss Universe Thailand, parang kapit na sila sa patalim. Kaya nga talagang kinagat na nila itong si Antonia Persilde na talaga namang meron na rin pangalan sa mundo ng pageantry. And aside from that, may title nga itong supranational. So umasa talaga sila na masusungkit ni Antonia Persilde ang corona ng Miss Universe nung nakaraang 2023. Pero hindi siya pinalad at nakuha niya naman ang kanyang first runner-up placement, diba? Aminin naman natin sa hindi na si Antonia Persilde na pagdating niya sa El Salvador ay nawala ang kanyang kinang, diba? Alam naman natin yung lahat. Kung hindi pa nga ito dumikit kay Michelle Marquez hindi pa ito mapapansin, diba? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag may mga dumidikit sa ating mga kandidata, huwag masyadong ihahype para hindi nasasapawan ang ating pambato. Kasi nangyari yan kay Antonia Persilde at saka kay Michelle Marquez, di ba? Kung nagkataon lang noon, talaga namang walang ingay ito halos
si Antonia Persil, di ba? Talaga namang patay na patay ang kanyang kalibre doon sa El Salvador. Nung dumikit lang ito kay Queen Michelle Marquez, doon lang talaga siya napansin ng bonggang-bongga, di ba? But anyway, since gustong-gusto nga ng mga chay-chay itong si Vina Pravener, talagang ibubuhos na daw nila ang buong suporta nila kay Vina Pravener dahil nararamdaman daw nila na kapag ito daw ay nakoronahan sa Miss Universe Thailand, ay panigurado daw na masusungkit nito ang korona ng Miss Universe 2025 ngayong taon. Well, ang opinion ko naman dito, hindi malabo. Hindi malabong hindi si Vina ang makoronahan sa Miss Universe Thailand ngayon kung matutuloy siya, no? Lalong-lalo na finalo na nga ito ng Miss Universe organization mismo, ha, sa Instagram. At ganun din itong si Raul Rocha, Jiva. Nakita nyo naman yan sa ating mga vlog, sa ating mga post na talaga namang kitang-kita mo na talagang parang pumapabor ang mga bituin, di ba, sa organization na Miss Universe. Kung nakoronahan nung 2023 ay Latin America, tapos nung last year naman ay European country, parang ang dating kasi ng Miss Universe ngayon ay iniikot nila ang corona ng Miss Universe, no? Parang, ano nila, parang per continent, di ba? Parang, wait lang, kasi ano eh. Parang iniikot nila yung ano, yung corona. So parang sa tingin ko, kung pangmalakasan talaga ang magiging kandidata ng Thailand ngayong taon, which is, for example, Vina. My God, napakalakas yan mga buweks, no? Tapos ngayon, sa kontinente ng Asia, ang hahanapin nila yung makukoronahan sa Miss Universe, panigurado, mga buweks, Vina Pravener na talaga ito. Vina Pravener na talaga. Napakalakas, no? Kasi parang kung iisipin mo, wala naman tayong maasahan sa Indo, di ba? Wala naman tayong maasahan sa Myanmar, sa Singapore, or sa Malaysia, di ba? Well, sa Malaysia pumasok nung top 30 nung last year, in fairness, di ba? Pero kahit papaano, kasi pagdating sa Miss Universe, ang nagbabardagulan dyan, Thailand at saka Philippines, di ba? So parang itong dalawang bansa na ito ang talagang puksaan to the max, di ba? Every year, ha? Pero alam nyo, sa totoo lang, no, kung ang ipapadala ng Pilipinas ay napakahina, hindi naman sabihin natin napakahina. Kumbaga, sasabihin natin na malakas ang Thailand, pero yung Pilipinas ay so-so lang ang ipapadala. Hindi naman siguro napakahina. Maling word yun, no? Kasi hindi naman tayo nagpadala ng napakahinang kandidata sa Miss Universe, no? Let's say sabihin natin mas mataas yung kalibre sa Pilipinas dahil kung talagang si Vina Pravener ang kanilang magiging representative ngayong taon sa Miss Universe, talagang this time hindi ko alam kung saan pupulutin ang Pilipinas sa Miss Universe, no? Kaya dapat talaga ang Miss Universe Philippines organization maging mapagmatsyag, charot. Makilatis ng maigi ang talagang karapat-dapat na mag-represent, no, na piliin nila sa Miss Universe Philippines, na mag-represent ang ating country para sa Miss Universe. Sana hindi mangyari yung kung yung may favoritism, kung sino yung favorite or sino yung ganyan, no? Sana hindi ganun yung mangyari para at least kahit papaano alam niyo yun, makita talaga kung sino talaga yung karapat-dapat para mag-represent ang ating country sa Miss Universe. Kasi kung ang mapipili ay hindi ganun kalakas, tapos si Vina Pravener ang magiging Miss Universe Thailand, hindi ko talaga alam kung sa kangkungan or sa imburnal tayo mapulot ngayong taon, no? Kaya dapat talagang piliin ng Miss Universe Philippines ay talagang complete package, talagang to the highest level, no? Kung sino yung talagang malakas sa Miss Universe Philippines ngayong taon, ay nako, kailangan yan talagang piliin, no? Talagang hindi dapat magpatumpik-tumpik ang Miss Universe Philippines ngayong taon dahil talagang ang Thailand ay talagang lumalaban ito ng bonggang-bongga at talaga namang kitang-kita natin na uhaw na sila sa kanilang ikatlong corona sa Miss Universe.
ikatlo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, ikatlong corona, talagang noon-noon pa, no? Uhaw na sila sa corona, kaya dapat talaga etong Philippines ay hindi magpatumpik-tumpik. Kasi kung tutulog-tulog lang ang organization, no, ng Miss Universe Philippines ay talagang wala. Talagang hahabulin tayo ng Thailand pagdating sa Miss Universe, no? Malay natin maibigay sa kanila ngayong taon. Tapos sa susunod or sa mga susunod na taon, sila na naman. Baka mamaya mag-back to back pa ito. Diba? So ano na, diba? But anyway, tiwala pa rin ako sa Miss Universe Philippines Organization. Naniniwala ako na bawat kandidatang ipinapadala at ipapadala nila sa Miss Universe competition ay hindi basa-basa at talaga namang kung sino man yang kandidatang karapat-dapat makoronahan ngayong taon, panigurado ko ay talaga namang dadaan sa butas ng karayom nila Mama Chonas at Mama Voltaire. Talaga namang iti-train nila ito ng bonggang-bongga at hindi sila papayag, no? Hindi sila papayag na pumunta ito sa host country at lumaban sa Miss Universe ng ganun-ganun lang na walang dalang bala, di ba? Alam naman natin ang kalibre nila Mama Chonas, matagal na yan sa industriya ng beauty pageant, no? At saka si Mama Voltaire. Pagdating dyan sa industriya na yan, ay talaga namang hindi sila nagpapakabog at talaga namang dapat ay suportahan din natin sila at ang organization ng Miss Universe of Philippines, di ba? But anyway, ayun na nga, napakalakasan ng ugong-ugong na itong si Vina Pravina ay talagang sigurado na sa kanyang paglaban sa Miss Universe Thailand. At talaga daw bigati ng mga designers na kinuha nito para sa kanyang mga pasabog sa competition ngayong taon. At talaga daw ilalaban niya na ibibigay todo niya na daw talaga para masungkit ang Miss Universe Thailand title ngayong taon para daw ito sa kanyang mga kababayan. At yung mga kababayan niya ay talaga namang puspusan ang suporta dito kay Vina Pravina at talaga daw hindi sila makakapayag na mapaimburnal ulit ang kanilang paboritong kandidata dito sa Miss Universe Thailand. O Jimbo, talagang laban na laban ang Thailand ngayon sa pagkauhaw nila dito sa corona ng Miss Universe. Jimbo. Speaking of Miss Universe naman mga buweks, so nakakaloka naman itong Miss Universe organization. Grabe naman ito. Parang napapansin ko, kasi may nakita ko kagabi, nakita ko sa Instagram, na yung Miss Universe organization road to White House daw. O Jimbo, ang taray ng Miss Universe, ang taray ni Victoria ha. Parang my God, Jimbo, parang makakapunta siya sa White House, di ba? Sa USA, saan ka pa? Parang ano yan, Malacanang Palace, di ba? Sa Philippines. Talaga namang pasabog ang Miss Universe Organization, di ba? Talagang, kung iisipin nyo, di ba, ang dating may-ari ng Miss Universe Organization, si Trump, di ba? Ngayon, magkikita sila ni Victoria, ni Trump, at saka ni Raul Rocha, at saka ni Haluda Universe, saan ka pa, di ba? Ano kaya masasabi ni Trump, di ba? Ano kaya masasabi ni Trump dito kay Raul Rocha, di ba? At saka dito sa Miss Universe ngayong taon, at saka kay Haluda Universe, di ba? Napapansin ko lang, no, maganda yan kasi kahit papaano nakikita natin na may kaganapan si Victoria, ang ating Miss Universe 2024 title holder, no. Maganda yan na may kaganapan sa kanya, pero parang ang napapansin ko ngayon, parang Miss Universe winners and the organization itself, parang hindi na siya katulad nung dati na meron sila mga charity works, di ba? Mga social activities, and then traveling. Although nakita natin si Shanice Palacios nung 2023, siya nga yung queen na may pinakamaraming travels no nung 2023 sa Miss Universe. So kung iisipin nyo, si Shanice Palacios, ang dami niyang bansang pinuntahan. Well, it's a part of the business, no? Na mag-travel sila para kumuha sila ng mga bagong franchises sa iba't ibang bansa para sa Miss Universe. At hindi naman maikakailayan, no? Nakita natin na 128 candidates, kung hindi ako nagkakamali, ang naglaban-laban sa Miss Universe nung nakaraang taon. Pero parang opposite yung nangyayari ngayon. Parang walang masyadong travels itong si Victoria, no? Ang nakikita natin ngayon ay puro
pictorials, no? Hindi na siya yung katulad nung dati-dati pang mga, yung ginagawa sa Miss Universe, yung may mga charity works nga or social activities, mga ganyan-ganyan, no? Si Shanice Palacios, marami siyang bansang napuntahan pero wala tayo halos nakita na charity works, no? Parang eme-eme lang, parang apply-apply, parang ano lang, drama-drama lang, parang charot-charot lang, parang ganon, di ba? Hindi natin nakita yung kanyang advocacy, di ba? Na kung anong ginawa niya nung Miss Universe siya, no? Nung time na yon. And then si Victoria, hindi rin natin nakikita kung ano yung advocacy na meron siya, di ba? So ngayon, ang nakikita natin sa kanya ay puro pictures, wala pa nga tayo nakikita sa kanyang umattend ng, alam niyo yun, yung mga modeling, yung katulad nung ginagawa ng Miss Cosmo ngayon, umaattend ng mga, fashion shows, mga ganyan-ganyan, di ba? Yung Miss Cosmo, si Ketut, puro ganyan yung ginagawa naman nila, no? But anyway, eto ngang si Victoria, puro pictorials, ang nakikita natin, puro ganito, ganyan. Hindi na yung katulad ng dati, no? Parang nawala yung essence ng Miss Universe na nakasanayan natin dati. Kasi yan yung inaabangan natin kung ano ba yung magiging contribution ng organization, ng Miss Universe organization sa community. Di ba? Parang it's not, Miss Universe organization, it's not about the charity works. It's not about kung ano yung maiko-contribute mo sa community anymore. It's not about that anymore. Ang nakikita ko sa Miss Universe organization, it's about beauty and business na lang talaga. Yan na lang talaga ang nakikita ko ngayon. Kaya parang nonsense na rin kung parang, useless na rin kung halimbawa may botohan, di ba? May mga botohang ganyan na yung mga online votings, di ba? Parang okay, you can win the awards or the special awards through votings na binili mo, di ba? Na binili ng mga iba't ibang pageant fans sa iba't ibang sulok ng mundo. Mananalo ka, but bayad yun, di ba? Parang doesn't make sense. Parang ganun sa akin, no? Kasi parang mas sa akin yung may pa-votings pero walang bayad. Mas pabor sa akin yun. Or kahit na siguro walang votings, bumalik tayo dun sa era na yung mga judges mismo, yung mamimili para kung sino yung karapat-dapat doon sa mga special awards. 'Di ba? Mas legit 'yon, mas pure, 'di ba? Kasi kung halimbawa babayaran mo, boboto ka ganyan-ganyan, parang wala Parang money-money lang din, parang nanalo ka lang or pumasok ka lang sa ganitong sa first cut, second cut dahil sa botohan. 'Di ba? Parang ganon. So parang kahit na sabihin mong dekalibre yung bansang ito or yung bansang ito ay powerhouse, hindi mo na makita yung essence ng sinasabi na powerhouse. Kasi lahat na dadaan sa pera. Parang ganun na yung nakikita ko sa Miss Universe ngayon. Parang hindi na katulad nung dati, di ba? Parang talagang parang purity, lahat nung, ibig sabihin pure lahat, no? Pure lahat, malinis yung pagkakapanalo sa special awards, sa title, no, sa Miss Universe, parang ganon, di ba? Parang nakakalungkot lang. Unlike dito sa Miss Grand International naman, isisingit ko lang, yung pa-votings nila, walang bayad. Puro libre, di ba? So wala kang kailangang bayaran, lahat libre yung voting. So mag-like ka lang, mag-follow ka lang, mag-subscribe ka lang, mag-comment ka lang, pasok na yung votes mo. 'Di ba? Walang pera-pera. Yan ang maganda sa Miss Grand International. But anyway, balik tayo dito sa Miss Universe. Nakakalungkot lang kasi sa mga kabataan ngayon na parang naa-addict na sa beauty pageant, lalong-lalo na of course sa Miss Universe. Parang nakakalungkot lang na yung nakikita nila, hindi yung nakita natin noon. Na yung Miss Universe, yung may makikita tayong parang inspiring, no? May makikita kang mga magagandang bagay na ginagawa sa community. Pero ngayon, puro pa sexy na lang, puro pictorials na lang, puro ek-ek na lang, puro controversies na lang, di ba? Parang wala na talagang parang hindi na ganun kaganda yung naidudulot ng organization sa social media, di ba? Sa community. Imbis na may mapupulot tayong magagandang aral, magagandang istorya, di ba? Kumbaga yung makikita natin na, ay, ang ganda ng flow ng Miss Universe, ay, ang galing, ay, ginagawa nila to, ay, nakakatulong sila. Biruin nyo, ito na lang sa USA, di ba? Ito lang nangyari na sa LA, no?
sa Los Angeles, yung nagkaroon ng sunog, di ba? So, imbis na yung Miss Universe organization, or let's say, i-generalize natin, yung ibang mga beauty pageants, di ba? Siyempre, kahit na iba-iba, yung pakulo, yung advokasya ng pageants, siyempre, ng bawat pageants, siyempre, nandyan hindi mawawala yung kanilang sinasabing charity works or yung sinasabing anong tawag dito? Yung kanilang mga ano bang tawag dito? Yung kanilang plataforma, yung kanilang pagtulong sa community, di ba? So, yun yung nawala. Parang hindi mo makita, lalong-lalo na yung Miss Universe organization na magpunta man lang doon, magbigay ng donations, tumulong sa community, sa mga nasalanta, yung mga nasunugan, di ba? Yung kanilang charity works, no? Kahit na anong beauty pageants, meron silang platform na charity works. Hindi natin nakita yon ni isa sa kahit na anong pageants, no? Kahit na anong pa-contest na international pageant, wala tayong nakita. Ang nakikita lang natin ay puro pictorials, puro fashion show, puro kung ano-ano lang, puro kung saan sila kikita, puro gano'n lang. Which is nakakalungkot talaga, no? Nakakalungkot talaga ng sobrang-sobra. Parang, alam mo yon, parang sa mga ganong eksena, tulad na nangyari sa Los Angeles, since tayo ay pageant fans, maiisip mo yun eh. Parang sana merong organization na, alam mo yun, magpunta doon, tumulong, magbigay ng tulong, pagkain, or mga damit, ganyan, or, yung maliit na bagay lang na pwede mong maitulong dun sa mga nasunugan. Malaking bagay na yun para sa kanila. Pero ang nakikita natin kung saan talaga sila, alam mo yun, kikita, no, para sa business nila. Nakakalungkot lang. Sobrang nalulungkot ako sa part na yun, na parang yung sinasabi sa mga bawat international beauty pageants na keme-keme, ganito, ganyan, for the world, for, to help each other, to help the community, to do charity works and blah blah blah, keme-keme, etyos-etyos, keme-lut, circus, ganun-ganon. Hindi na natin nakikita yon, diba? Nakakalungkot lang talaga. Na parang sana, kahit man lang isa, no, may makita tayo doon. Pero wala eh. Ganun talaga sa panahon ngayon, ang beauty pageants, it's not about charity works or social activities anymore. It's not like that yung nakikita ko. Parang Miss Earth na lang yata yung nakikita kong very, very light na may paganyan-ganyan, no? Sa totoo lang, di ba? Pero ngayon, ang beauty pageants, it's all about beauty and business talaga. Di ba, mga buweks? Ano sa tingin nyo? Mag-ingay kayo sa ating comment section, di ba? Anyway, ito pa mga buweks, no, nakakaloka naman ito. Itong lola nyo, isa pa tong ang sarap ding sabunutan niya. Napapansin nyo eto lang singit ko lang si Hello the Universe, tahimik ngayon, no? Napakatahimik niya sa Miss Universe. Samantalang dati nung last year, puro talak ito, di ba? Pero ngayon, ang tahimik ng lola nyo, di ba? Ano kaya meron pa kaya siyang ganap sa Miss Universe? Baka hindi na lang 50% ang pagmamay-ari niya. But anyway, hindi siya yung topic natin, no? Naluloka ako dito mga buweks kasi nakita ko yung post sa Instagram ni Osmel Zosa ng lola nyo. Excuse me, sinasabi niya nga na ito daw, no, na ito daw darating na Miss Universe ngayon. Talaga daw sisiguraduhin nito na ang mga pambato ng mga latik, mga buwek sa kanyang komunidad dito sa Latin America ay talaga namang pangmalakasan daw. Sisiguraduhin niya daw na talaga magpe-place ang mga kandidata sa Latin America at gagawin niya daw lahat para mag-penetrate talaga ang mga ito kasi hoda daw. Kasi hoda kahit daw hindi ito Venezuela, basta daw manggagaling sa Latin America, ay panigurado daw na magpe-place. Kung hindi magpe-place, masusungkit ang corona. Kung hindi masungkit ang corona, panigurado daw magpe-place ang mga Latin America ngayon sa Miss Universe. Nakakaloka itong matandang ito. Ayan na nga bang sinasabi ko, dati ito si Osmel Sousa, sa totoo lang, super idol ko ito eh. Super idol ko ito, no? Talagang parang kung iisipin mo,
siya yung parang iiduluhin mo pagdating sa mga beauty queens, di ba? Na talagang nakikitaan mo na, ay, talagang meron siyang eye. Talagang beautiful and very good eye, no? Good eye for the beauty queens, 'di ba? Pero ngayon parang wala eh, parang nakikita mo itong si Usmel Sosa na may pagkaano rin eh, may pagkagahaman na rin na makasungkit ng corona. Siyempre, well anyway, pag naasungkit nga naman ng corona at alaga niya naman itong mga kandidata na ito sa Latin America, eh panigurado naman siyempre ang credits niyan mga buweks, siyempre sa kanya. Kahit na hindi ito manggagaling sa Venezuela, pero pag ang kandidata ay talaga namang, alam niyo yun, may galawan si Usmel Sosa doon, ay talaga namang panigurado yun. Yung credits mapupunta sa kanya. Eh, syempre, pag ganun ang nangyayari, syempre, maraming magtitiwala sa kanya ulit, no? Although maraming nagtitiwala sa kanya, no? But since pag nasa kanya lahat ng credits, no, let's say lagi silang nagpe-place or makasungkit sila ng corona, lalo na pag hawak pa ito ni Usmel Sosa, syempre, pag napunsa sa kanya yung credits, magtitiwala sa kanya yung mga bansa sa Latin America, and of course, ang susunod dyan, syempre, ang datong, syempre, di ba, magtitiwala sa kanya, syempre, pupunta sa kanya para i-train niya, no? So, syempre, para makakuha ng kanya mga, anong tawag dito, mga advices, no? Kung paano manalo sa beauty pageants, mga ganyan-ganyan, no? Syempre, dyan siya kikita, di ba? Dyan siya kikita. So, ganun na nakikita ko dito. Parang, syempre, gagawin niya ang lahat talagang para mag-penetrate ang mga Latin America sa Miss Universe, di ba? Talagang gagawin niya lahat para syempre, alam niyo na, no? Syempre, itong si Usmel Sosa, konektado na sa Miss Universe organization, di ba? Talagang ginagamit nito lahat ng powers niya para syempre, no? Parang ang nangyayari kasi dito, parang naggagamitan din sila ng Miss Universe organization, sa totoo lang. Kasi nung napaimbor na lang Miss Universe organization simula nang sinabi ni Haluda Universe na dun sa inclusivity, they can join but they cannot win, di ba? Siyempre, nag-ingay ang mga Venezuelans, di ba? Pati yung mga Latin America. Pero mas maingay ang Venezuelan kasi galit na galit sila. Kasi ngayong pambato nila, pangmalakasan talaga nung nakaraang taon sa Venezuela. Kahit na may anak na ito, may asawa na, di ba? Ang ganda-ganda, ang sexy-sexy. At talagang umaasa talaga sila na mananalo ito for the very first time sa tinatawag nilang inclusivity na posible nitong masungkit ang corona, di ba? But since sinabi nga yan ni Haluda Universe na they can join but they cannot win, talagang nagwala ang mga Venezuelan at talagang nagalit at halos isumpa na o isinumpa na nga itong si Haluda Universe ang bonggang-bongga, di ba? Pero ito nga, dahil gustong makabawi ni Haluda Universe, nagdesisyon itong kuwain na itong si Usmel Sosa bilang parte ng Miss Universe organization since itong si Usmel Sosa ay isang Venezuelan at talaga namang tinitingala sa mundo ng pageantry, lalong-lalo na sa kanyang bansa at ang kanyang mga kababayang Venezuelan ay talaga namang tinitingala siya pagdating sa mundo ng pageantry, no? Eh, syempre, ngayon, kinuha nila itong si Usmel Sosa parang ang dating ipampalubag loob sa mga Venezuelans, lalong-lalo na sa iba't ibang Latin countries. Kumbaga, pagbibigay pag-asa sa kanila na hindi totoo yung sinasabi ni Haluda Universe na they can join but they cannot win. Diba? At yan nga ang nangyari. Dahil pumasok si Usmel Sosa ngayon sa Miss Universe organization at syempre talaga namang nabilog nito ang mga ulo ni Raul Rocha at ni Haluda Universe. Diba? Kitang-kita mo naman, diba? Mexico pasok sa top 5, diba? Kay ano yan, Raul Rocha. Venezuela pasok, diba? Sa top 5, diba? Si Usmel Sosa. And of course, ang Thailand, diba? Pasok na pasok din, diba? Dahil kay Haluda Universe, diba? Talaga namang pinagkaisahan nila ang mga bansang sumali sa Miss Universe last year. Lalong-lalo na ang Pilipinas, diba? Lalong-lalo na si Nigeria na talaga namang kitang-kita mo na talaga namang mas deserving pang manalo ng corona sa Miss Universe, diba? In fairness kay Nigeria nung time na yun ay talaga namang kumbugahan, talaga namang si Nigeria, pati ang mukhaan nito, talaga namang nakikita natin, ay, certified Black Barbie. Kaya lang ano ang nangyari, diba? But anyway, Barbie daw ang naipanalo nilang si Victoria.
Ewan ko na lang. But anyway, ayun nga, no, nakakaloka lang itong si Usmel Sosa na ngayon pa lang ay talagang gumagawa na siya ng ingay para daw parang maipanalo na at sisiguraduhin daw na itong ipapanalo at makaka-place ang mga Latin America, lalong-lalo na ang Venezuela pagdating sa Miss Universe ngayong taon. At hindi lang daw ngayong taon, sinisigurado nito na every year ay talaga naman hindi mawawala ang mga Latik at ang Venezuela sa Miss Universe competition, di ba? Na talaga daw aarangkada ang mga ito at hindi ito magpapakabog no matter what. O di ba? Nakakaloka talaga itong si Usmel Sosa. Parang kitang-kita mo na may pagkamandaraya din, no? Talagang itong matandang ito, parang ang dating tumatanda ng walang pinagkatandaan, di ba? Hindi siya fair and square, no? Talagang gagawin, talagang rin ito uhaw din ito sa corona at uhaw din ito sa datong, no? Siyempre siguro pang niya yun sa mga lalaking charito, di ba? Alam nyo na, no? Siyempre, matandang tukluban na ito, hindi niya na magamit ang beauty niya, kaya datong na lang gagamitin niya sa mga lalaki niya, di ba? Charito, di ba? Nakakaloka ito. Ito pa nga, mga Wex, no, nakakaloka naman ito. Ay, nako, ito mga Indo. Ay, talaga naman, ang kanilang pasarela training ay talaga namang hindi nagpapakabog. At sinasabi nila, ayan, nakikita nyo ngayon, no? Talaga yung kanilang pasarela training, ayan, mga nakatakong pa yung mga yan, naka-heels sila at talaga namang ang kanilang training daw. Hindi na daw kailangan ng mga magti-training sa kanila, dito na daw sila sa treadmill o di ba sa kanilang mga portable treadmill. Meron ako niyan dito, hindi ko lang nagagamit. Ilang taon na. Meron akong ganyan dito, ayan, nasa kwarto kung saan tayo nagla-live lagi. Pag ipapakita ko sa inyo, hindi ko siya nagagamit. So, meron akong ganyan. Maganda talaga yan, no? Maganda yan. Kasi hindi naman yan tumatakbo ng mabilis na mabilis. So, ayan, nagtitraining nga sila sa treadmill, no? At talaga daw, ayan, talaga daw sinasabi nila na ang pagtitraining daw sa treadmill ay talaga daw nakakaganda ng pasarela at talaga naman daw dyan mahahasa ng bonggang-bongga ang kanilang mga kandidata ngayong taon para sa lahat ng beauty pageants. Sa Miss Cosmo daw lalo, sa Miss Charm, sa Miss Universe, sa Miss International, sa Miss World, sa Miss Grand International, sa Miss Earth. Ayan, no? Talaga naman daw gagawin, at saka sa supranational daw, talaga daw gagawin nila ang lahat para daw masungkit ang lahat ng corona ngayong taon. Talaga daw ginagawa nila ang lahat para mapatunayan daw nila sa buong mundo na ang Indonesia na daw ngayon ay talagang natatanging powerhouse sa mundo ng pageantry sa Asia. Talaga daw hindi daw kanila kailangan ng dekalidad na mag-train para sa kanilang kandidata. Ito lang daw na treadmill ay sapat na at patutunayan daw nila yan sa pamamagitan ng treadmill na sa kauna-unahang pagkakataon na ang Indonesia daw ang nagpauso ng pagtitraining ng pasarela sa treadmill. O di ba? Sila lang ba talaga? Parang meron na dati yan, di ba? Di ba si Sinon? Si Sinon, di ba? Siya yung nag-treadmill dati. Anong mga pinagsasabi nito mga Indo na ito? So, sinasabi nila na kung ang Philippines daw, meron daw mga, nag-train, no? Para sa pasarela ng mga kandidata. Walang-wala daw ito sa Indonesia dahil daw treadmill lang daw ang katapat ng pasarela ng Philippines. O, di ba? Talaga namang kitang-kita na napaghahalata ang itong Indonesia, no? Talaga namang inggit na inggit sa Pilipinas pagdating sa pageant, no? Pagdating sa kalibre ng Pilipinas, no? Sa pagka-powerhouse ng Pilipinas. Kaya yung pagiging powerhouse ay talagang inaangkin na nila ng bonggang-bongga na akala mo talagang nasungkit na nila yung 4 na major crowns sa sa beauty pageants, no? Talagang yung pagkadilulo nila to the highest level na talaga, 'di ba? Talagang kung makikita mo itong mga Indo na ito parang tignan natin, no? Parang may masabi lang, no? May masabi lang na sila na yung the best na kaya nilang magpasarela training doon sa treadmill na iyon. Kung tignan mo naman yung mga lakad nila, di ba? Parang may mga sakang dyan, may mga piki, oh.
Hindi ko man lang makita yung kung ano yung maganda dyan sa ano na yan, di ba? Kumbaga parang kitang-kita mo yung inggit nila no sa Pilipinas, parang itong mga ito lahat gagawin para mamayagpag lang sila sa ano. Okay lang yan okay lang yan na gawin nila yung lahat para mamayagpag sa mundo ng pageantry. Pero kung lagi nilang idadrag yung name ng Pilipinas, idadrag down nila para lang masabi na sila na talaga yung pinakamagaling sa mundo ng pageantry. Hindi naman tama yan, diba? Dahil ang Pilipinas, hindi naman ginawa yan sa ibang bansa. Kumbaga, hindi naman natin ginawa na manghatak pababa ng ibang bansa para lang umangat ang ating kalibre sa mundo ng pageantry, di ba? Never natin ginawa yan. Ito lang mga Indo na ito ang nakakaloka, no? Mas mabuti pa nga ang mga chay-chay Ang mga chay-chay, sa totoo lang, no? Actually, they are doing better sa mundo ng pageantry kesa dito sa mga Indo, pero hindi sila nag-feeling na mga ganyan, hindi sila nag-feeling na powerhouse, mga ganyan-ganyan, no? Hindi sila nagse-self-proclaim, di ba, na sila ang powerhouse itong mga chay-chay na ito. Pero itong mga Indo na ito ay talaga naman, at ayan nga, no, nakikisaw-saw din ng mga vichin, di ba? Ngayon nung nakaraang taon, ang dami daw nilang hinakot na placement, no? Sa international pageant. Kung hindi pa natin alam, kung yung mga nasungkit nilang mga, mga placement, doon naman sa kanilang country, di ba? Sila daw ang pumapangalawa sa Indonesia, di ba? Nangunguna daw sa mundo ng pageantry sa pagka-powerhouse sa Asia, ang Indonesia, at pangalawa na daw ang Vichin, ayan, at burado na daw sa listahan ang Pilipinas, di ba? Nakakaloka itong mga Vichin at saka mga Indo, diba? But anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!